up, Mike. At the stop sign, Migraine from what? From that incident. It's kind of like, irritated me a little bit. 30 seconds. No, it was hello. It was not 30 seconds. A minute at the most. It's just too annoying. My goodness. And you too, you're just very modest and ang nangyari guys I'm recording, okay? Nung palabas kami sa current neighborhood namin, 2 lanes lang yung daan. So, nandyan yung school bus sa left na side. Tapos sa right na side, my car na nag-flash siya ng emergency, meaning may kailangan siyang gagawin. So, pwede lang kaming mag-overtake. Paano kami mag-overtake? Maliit lang yung daan. So, we were waiting and waiting and waiting. It's like, okay, anong plano nyo? Tapos, my gosh. Kasi guys, pag may school bus, dapat hihinto ka talaga. Yung signal niya sa gilid ng truck ay lalabas at nagsasabing stop. So, lahat, kahit ano ka pa man, kahit police ka pa or sino ka pa, ay kailangan mo talagang mag-stop. Otherwise, ma-penalize ka. Pero around that time, hindi nag-stop yung sign niya. So, meaning, nagchika-chika lang sila nung car nasa tapat niya. So, naghintay kami nang naghintay, assuming na hindi kami nakita ng car driver. At least, yung school bus, yung positioning niya, ay nakita niya kami. Wala lang. They were just taking their time talking and parang naiinis na ako ba. So, itong asawa ko, hindi din niya gusto yung mga ganyan. Maliit lang yung pasensya na niya sa mga ganong mga bagay. Nag-rumble siya, pagulbon siya. Ito naman, pero ano bang gagawin natin? O di, ayun ginawa ko, di hinang ko yung car. Tapos, Marilyn, don't do that. Parang inis siya sa akin, bakit ako naghang? Lalabasan ko sana Lalabasan ako sa car. Nagalit ako. Parang nainis din ako sa asawa ko. Bakit gano'n? Napakabait sa mga tao. It's okay, it's okay. Parang gano'n ba? So, sabi ko, bakit? Anong gusto mong gawin? Maghintay na lang tayo sa dulo na walang hanggan. Like sila, nagchika-chika lang sila. Parang naiinis ako. So, naiinis ako sa asawa ko. Naiinis ako doon sa mga drivers at sa sitwasyon. But anyway, minor lang yan. Pahungaw lang ako ng aking guys, sa loobin. Right, Corey? Right. I was talking about those drivers that were taking their time. Kala siguro nila, sila yung may-ari ng daan. It's like, somebody stop me. Alright, kain na naman kami. Ang gusto ko dito is because my Filipino restaurant. Tapos, are we going in here? Kaya lang, mga 20-30 minutes ang layo from our house. So, medyo hindi kami palaging nakapunta dito. Where is it? Decibel. Instead of Decibel, Decibel. Just take an order. Like a really big one in the back. I don't remember Now anymore. now they actually have multiple tables. Yeah, I like this one. Ito yung gusto ko. 1-inch thick. Kung lumabas na naman yung pagkakarpentera ko. Yeah, it's solid wood. Did you get drinks too? Yes. I'd like to have a floor out of this kind of wood. Not that thick though. Yan. Ito na yung food namin. Lechon belly and chicken mang inasal. Woot, woot, woot. Welcome again to our house. So medyo ilang araw na naman akong hindi nakapunta dito at mag-check lang ako kung anong bago. What's new? Nothing much. Dinagyan na nila ng hand railing itong aming hagdan. Woot, woot, woo. Yeah, kasi isa sa mga rason kung bakit hindi napasa yung certification for approval to live here is because walang handrail. Syempre, understood naman yun na kailangan talaga ng handrail. So, this is good. This is good. Yan. Tapos, yung deck namin sa labas, kailangan din ng railings. Kaya lang parang wala pa kaming plano maglagay ng railings dyan kasi inuuna namin yung driveway. Kung may extra kami after the driveway, then that's the time maglagay kami ng railings dyan sa labas. So, so far, mukha namang bahay itong ating tinitirahan ngayon or pinuntahan natin ngayon. Or ano bang sinasabi ko? Oh, I like this.
But since tapos na yung Valentine's Day, i-change ko na naman yan. Probably mga summertime na. Kasi parang spring din yan eh. Tapos, yung bedroom natin. Hello? Hello? Ooh. Yung bathroom is doing okay. Tapos, yung ating bedroom. That's so nice. Ooh. May mga kahoy dito. May extra kami na cabinet. Parang gusto ko yun ilagay dito. We can put it here, Borg. There's still extra space in here. Oh, can I help you? Okay, so ito, side table ito eh. Yung mga drawers doon, nandun sa labas. So, bagay siya, part siya ng ganyan. Kaya lang, wala na kaming space dito sa aming bed. So, paano ba yan? Kung aming resituate itong ating kama, may extra space tayo. Kaya lang, parang ayaw pa ni Cory na, ilipat itong kama sa ibang posisyon. So, I don't know kung anong plano niya dyan. Marami pa naman kaming dresser na naiwan doon sa kabilang bahay. So, standby ka lang muna dyan. Alam niyo guys, may nakita si Cory doon sa kabilang bahay. Ito, binili ko yan long time ago. Nakalimutan ko na nga eh. So, sabi niya, this is good for the other house. Kasi tingnan niyo, oh, diba? Bagay yung color. So, yan, sabi ko, sige, dalhin natin. Kaya lang guys, hindi pwedeng labhan. Kasi wala siyang hindi siya matatanggal. So, kaya nga, pag gusto mong labhan, kailangan the entire thing needs to be washed. Ewan ko lang kung pwede yan. But, maglalaba muna ako. Nauuhaw ako. Tingnan natin kung may tubig tayo dito. Hello? Do you have oh, meron. Meron. Woot. May tubig tayo. Yan. Woot. Thank you, Lord. Kailangan ko pang i-arrange yan. Okay. Welcome to our laundry. Maglalaba muna tayo, guys. Uunahin ko siguro yung mga puti sa paghigugma kasi kailangan pang labhan ito. This was our Christmas decor last time. Oh, dryer pala ito na open ko. So, ito muna yung lalabhan natin. Oh, may mga labadami labango na pala dito sa loob. Okay. We will start with the white ones. Oops, sorry. Guys, my gosh, this smells cat urine. Ooh, smells bad. I think i-separate ko yung iniihian ng pusa ko, yung jacket ko. I-separate ko yung amoy ihi ng pusa para ma-overnight ko siya na Wait, I gotta get this. ito ay okay lang naman. I need to separate the one that was peed by the cat's bark. Itong mga pusang ito, wala talagang kwenta. So, yung amoy na ihi ng pusa ay ating i-separate. Ito guys, this is so funny. Dapat itapon na ito eh. Tingnan nyo, napakaluma na talaga. Pero, galing pa itong Pilipinas. This is 19 years old. I bought this before I came here in the US. So, sayang, sabi ko, just for remembrance purposes, ano ko na yan. Like, i-save ko na yan for, remembrance. So, ito din. Ito lang muna yung lalabhan natin. Wala na ba tayong puti dyan? Ito medyo puti din ito. Okay. Tapos, kailangan na main wash liquid detergent. Okay. Pre-wash liquid bleach only. Alright. And then, Corey,
I brought the Zonrox, Clorox, or whatever you call that. They have bleach, yeah? Can I have it, please? Where is it? It's in the car. In the world? This is weird. Careful, you've got something in there. Liquid bleach only. So how far will I put it? There should be a line in there. I think there's a line. It's in the back, right? Oh, yeah. It's the little square in the back. Okay, that's the maximum. And kailangan lagyan natin ang ating sabon. Okay. And then close it up. Washer. Normal bedding delicates heavy duty. I'll just say normal. Tapos AI. Ewan ko. Yan, it's running na. It's running there. Hallelujah. Okay, so i-wait lang natin matapos siya and then we'll move on to the next. Alright, finally tapos na ang ating paglalabas. So, atin na siyang ano bang nangyari sa buhok ko. I-dry na natin ang ating mga labahan. Ito guys, itong mga rugs ay hindi natin ilagay sa dryer kasi ma-melt yung ano dito. So, we will just dry this naturally in the open air. Yan. Itong mga rugs. Dryer na tayo. At mag-start din tayo ng panibagong load. Tingnan lang natin kung Bard, do you want me to add another load or this is it for tonight? What's that? I don't hear you. You can stop. I can stop? Yeah. Why? You asked me. Guys, tingnan nyo yung buhok ko. Napaka-dry talaga kahit na binabad ko na yan ng conditioner. Alam nyo kasi, Head and Shoulders lang talaga yung ginagamit ko kasi sensitive yung ulo ko sa mga ibang products. So pag gagamit ako ng iba, magkaroon ako ng maraming tagyawat. Tagyawat ba yun? Yung dandruff ba? So yun, nagstick lang talaga ako sa Head and Shoulders. Pero in the near future, kung okay na yung ano ko, allergies ko, susubukan ko ng Mane and Tail. Yung ano siya, shampoo siya ng mga kabayo. Pero maganda siya talaga sa buhok kasi parang part din ng mga pag-menopause natin na yung hair natin ay nakaka-dry talaga kahit na anong babad ng conditioner. But anyway, itry ko kung gagana ba ako sa changes. Okay, tapos na yung ating pagda-dry ng ating clothes. Tapos ito, hindi na lang natin linagay sa dryer kasi hindi pwedeng ano yan. Diyan ka na lang muna until sa medyo mala na siya. Wala pa kasi kaming drying rack. Bibili pa kami ng drying rack. Alright. Open lang natin ito para mamala yung nasa loob. Ayan, tingnan natin. Let's see. Oh, yeah. Oh. Ang bango. That's good. Doon na lang tayo sa bedroom magtutupi. Okay. Sabi ng asawa ko, uwi na daw kami sa kabilang bahay. Gusto ko sana dito matulog kaya lang wala pa kaming internet connection at wala pa kaming TV. So, uwi muna tayo sa bahay natin. I-arrange ko muna itong ating nalabhan, tapos uwi. Ito, hindi ko alam kung kanino ito. Siguro ito sa sister ko, tapos naiwan niya doon sa kabilang bahay. So, ikikip ko lang ito dito kasi pupunta naman sila dito this coming Sunday. Antabayanan nyo guys, sa my party kami. Hindi naman party na party talaga. Magdi-dinner lang kami dito ngayong Sunday kasi joint celebration ko ng birthday namin ng kapatid ko at saka ng friend namin. If nakita nyo yung video ko some days ago na
kanta kami ng happy birthday. Yun. Si Rick. Siya yung ano, siya yung minamatch ko doon sa aking friend from Dumaguete. Tapos 2 years ko siyang sinabihan na, Rick, my friend ako, galing sa Pilipinas, ipakikilala ko sa'yo. My gosh, 2 years ko siyang, si Rick, 2 years ko siyang kinumbinsi na, sige na, sulatan mo na yung friend ko, please. Tapos ngiti-ngiti lang siya. I don't have hanger in here, right? No. Ito, oh. Dito ko na lang, iwan ko na lang ito dito. Tapos sabi ko, Rick, sige na. Sulatan mo na yung kapatid, yung friend ko, kasi gusto ko siya irito ba. Tapos 2 years talaga na pangiti-ngiti lang siya. Siguro sinasabi niya sa sarili niya, ano ba itong babaeng ito? Wala akong plano kasi single siya at that time at bago lang daw siyang nakikipag-break up sa kanyang girlfriend. So yun, after 2 years, finally, in-invite namin siya doon sa kabilang bahay. So, sabi ko sa kanya, Rick, halika, punta ka sa computer room. Kasi, pakilala ko sa yung friend ko. So yun, pinakita ko yung picture ni Lenny sa kanya. Nako, after niya nakita yung picture ni Lenny, yun na in love na siya. Tapos, binigay ko sa kanya yung email address ni Lenny. Ay, medyo damp pa siya. I-hang ko na lang. Siguro ito dito. Kasi wala pa akong hanger. So, dyan ka na lang muna. Tapos, yun, nag-email sila. And guys, after 1 month, nakadecide si Rick na 1 month after, nakadecide si Rick na punta sa Pilipinas para pakasalan yung friend ko. Nakakatuwa talaga. And now, they're like more than 10 years married. Probably 15 years na silang married. Yeah, 15 years na sila married dito sa Amerika. No, doon sila sa Philippines nagpakasal, pero after 1 year, dinala na niya dito sa Amerika si Lenny. So, yun yung love story nila. Kakatuwa.